Ozamis City, yung Misamis Occidental, ug sa tanan managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Dazzle Dumodikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Pagtaas sa mga kaso sa dengue sa Osamis, angay ikabalaka. Mayor Indy padayon ang panawagan sa katawhan sa kooperasyon sa paghimo sa anti-dengue measures. Congressman Ando Waminal o mga mayore sa Segundo Distrito mitambong sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Governor Waminal nagpaligon sa commitment niini sa kahusay ug kalinaw sa probinsya. Turnover sa liderato sa Sikan PMFC gisuportahan. Attorney John Fernandez nang hinaot nga hatagan unta og dakong bili sa tanang scholars ang UPO program aron dili masayang ang dalaygon nga proyekto ni Governor Waminal. Ayuda alang sa mga usamisnon, suporta sa LGBTQIA+ ug uban pang mga sektor atol sa 76th City Charter Anniversary ug Face of the Blessed Virgin sa Kuta celebration gipahigayon. Outgoing OIC sa Osamis City Police Station, Police Major Tano, emosyonal atol sa turnover ceremony. Solar lights na pahimuslan na sa mga taga-barangay Tiago. Mga residente ug opisyalis mapasalamaton sa Asinso Osamis Administration. Luwas nga Osamis angay hinumduman sa bagong tubo nga mga Osamisnon. Mga pasalamat alang sa paspas nga aksyon ug tabang gipaabot sa usa ka anak ngadto sa Osamis Administration. Duulan sa 28,000 pesos nga bill gi-zero. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Pagtaas sa mga kaso sa dengue sa Ozamis angay ikabalaka. Mayor Indy padayon ang panawagan sa katawhan sa kooperasyon sa paghimo sa anti-dengue measures. Sa report. Angay gayon nga ikabalaka sa katawhang Osamisnon ang pagtaas sa mga kaso sa dengue sa syudad. Bisan na paspas ang paglihok o pagtubag sa Asenso Ozamis Administration, ubos sa pagpanguna ni Mayor Attorney Indy Waminal aron matubag og masolusyonan kini nga issue apan dili igo nga ang mga opisyales sa lokal nga panggamhanan ug mga barangay lamang ang maglihok sa pagpukgo pagkontrol sa dengue. Panawagan ni Mayor Indy ug sa LGU gikinahanglan nga mulihok ang tagsa-tagsa kanato aron ma-address kini nga problema. Gihimo na sa LGU ang nagkalain-lain nga activities sama sa pagpahibalo sa publiko sa mga angay buhaton alang sa pagprotektar sa kaugalingon ug pag-awhag sa katawhan sa paglihok aron malikayan ug makontrolar ang pagkuyanap sa dengue. Gisiguro usab nga adunay igo nga supply sa mga tambal sama sa paracetamol, pagduso sa kampanya alang sa mas limpyong mga barangay ug pagpalit sa dugang fogging machines aron pagpatay sa mga lamok sa palibot. Apan pagpaklaro sa LGU, kinahanglan gayud nga kitang tanan mulihok. Upat gikan sa 5S strategies kontra dengue ang mabuhat nato sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Una, search and destroy mosquito breeding sites. Pangitaon, hipuson, takluban o gubon ang tanang lugar nga pwede maitlugan sa lamok. Ang mga waya-waya nga mahimong lamok kasagaran nga makita sa stagnant water kung nagpondo nga tubig sa baso. Planggana, saluranan sa tubig sa water dispenser, ligid, tubs, balde, flower vase, botelya ug uban pa. Importante nga limpyo ang atong palibot ug walay nagpundo nga tubig nga maitlugan sa lamok. Ikaduha,
seek early consultation. Kung naihilanat ug naglain ang gibati sa lawas, magpa-check up dayon. Ikatulo, self-protection. Pagsuot og sinina nga taas og bukton sama sa jacket ug magsuot og light colored nga karsones kung mahimo. Makatabang usab ang paghapla sa insect repellent sama sa off lotion. O kung kaya sa panudlanan, magpalit o mag-spray og insecticide sulod sa panimalay. Sustained hydration. Batasanon ang pag-inom og insaktong kadaghanon sa tubig, ilabi na kung naay gibati. Sa pagbuhat nining upat ka S, dako na kaayo ang matabang sa katawhan aron makalikay ug sa pagpamenos sa mga kaso sa dengue sa atong syudad. Sa ikalimang nga S, nga mao ang support of fogging for impending outbreaks, mabuhat kini sa City Health Office, pinaagi sa pag-request sa inyong mga barangay. Kung magtinabangay ug maghiusa kitang tanan sa pagbuhat ni ini nga mga lakang, mas dali ang pagkontrol ug pagbatok sa dengue dinhi sa atong syudad. Community participation is the key. Let's fight the bite. Congressman Ando Waminalo mga mayores sa Segundo Distrito mitambong sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Sa niyang report ni Glenn Ray Aruluna. Si Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal uban sa mga mayores gikan sa Segundo Distrito mitambong sa State of the Nation Address konsona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes. Ang delegasyon naglakip nila ni Ozama City Mayor Atty. Indy Waminal Jr., Clarin Mayor Jojo Roa, Don Victoriano Mayor Bertoldo Moralion ug Tudela Mayor Samuel Paruhinog. Ang zona gipahiggayon sa batas ang pambansa complex sa Quezon City. Gitaho ang mga nahimo sa administrasyon sa miagi nga tuig ug naglatid sa umaabot nga mga plano alang sa nasod. Si Congressman Ando Waminal may padayag siyang suporta sa pananaon sa presidente. Nagtimaan sa pag-align sa nasudnon nga mga tumong sa lokal nga mga inisyatiba sa Misamis Occidental. Labi na nga usa ang Segundo Distrito sa mga nakapahimulo sa mga proyekto gikan sa national government nga hatag og dako nga tabang sa mga misamisnons. Ang pagtambong sa mga lider ning distrito atol sa SONA 2024 mao'y usa ka testamento sa ilang lig-on nga laka nga aron sa pagsiguro nga ang mga katawhan makabenepisyo sa nasudnong mga programa ug polisiya uban sa padayon nga suporta sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. Ang Misamis Occidental nagtinguha nga makabuot ang mahinungdanon nga mga lakang sa kalambuan, labi na sa 5M's mantra nga mao ang mga misamisnon magpoyong malinaon, malambuon ug malipayon. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Governor Waminal nagpaligon sa commitment niini sa kahusay ug kalinaw sa probinsya turnover sa liderato sa 2nd PMFC gisuportahan. Ani ang report ni John Chumidal. Aron mapalig-on ang commitment sa lalawigan sa Kalina ug Kahusay, mitambong si Governor Henry S. Waminal Sr. sa turnover ceremony alang sa Sikan Provincial Mobile Force Company kon Sikan PMFC nga gipegayon sa Asenso Usami Session Hall kaniadtong Hulyo 19. Ang kalihukan gipanguluhan ni Acting Provincial Director Police Colonel Romel Maglio. Malipayong isa-isay ni Governor Henry nga anaa sa maayong kamot ug maayong liderato ang dakbayan sa Usamis. The entire police force now of the province, we are in better shape. We are a very good leader, so that it is really imperative, despite of our experiences in the past, that this time, while Major Dennis Tano was saying that he hopes that Governor Waminal, Congressman Waminal, and Mayor Indy Waminal would still continue to support the police. Yes, despite of whatever experiences that we have done, our commitment to support the police institution, because we have considered you as hero here in the province of Misamis Occidental. It shall continue more so under the leadership
of our Provincial Director, Colonel Romel Maglio. Gipadayag ni Gobernador Henry ang iyang bugkos nga suporta alang sa sikan PMFC o sa opisyal nga pag-abot ni Police Lieutenant Colonel Roger Andoy sa iyang katungdanan ngadto kang Police Major Dennis Tano. Gipahibalo usab sa gobernador ang paghatag og usa ka token of appreciation dili lamang alang sa head of office kundi alang sa mga miyembro nga naglakip sa labing minus 5,000 pesos nga tabang pinansyal sa matag miyembro. Kini nga inisyatiba kabahin sa lapad nga pagtan-aw sa gobernador alang sa lalawigan nga naglangkob sa iyang tinguha nga matag misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Because of that, the officers and men under the Provincial Intelligence Division of the province, tomorrow, all of them, in support of your leadership, will be receiving a minimum from the lowest officer, a 5,000 pesos support from the provincial government. Giangkon usab sa gobernador nga ang pagdawat pa lamang sa kanhi Chief of Police sa siyudad sa Osamis nagatubang na og krisis si Police Major Tano apan nakahimo kini sa pagdala og paghapsay sa dakbayan. When he assumed as Chief of Police of the city of Osamis, it was a crisis situation. It was a crisis because from within the police institution, it cannot be ascertained whether the order is for the people, whether the order is in consonance to the mandate of the police, which is to protect and serve. But Major Dennis Tano was able to carry on the job. Giawag usab sa gobernador ang mga liderato ilabi na ang pulisya sa pagbarug o paghimog maayo aron mahimong ehemplo sa katawan ingon man nga mao kini ang good governance nga gipuy-an o giadvocate sa Team Asenso. Do our best in order for our constituents to follow us, because we should not expect our constituents to follow us if we are not doing good, if we are not doing right, if our order is unlawful. That's why we are urging for a loyalty to the institution. That is the good governance of Team Asenso. That is what we are advocating. Dugang pa sa gobernador nga kusog ang hulga sa ginadaling droga taliwala sa pagpanilipod nini apan dako ang kumpiyansa sa gobernador inubanan sa paningkamot sa bag-ong nangulo sa PNP Chief of Police luyo sa suporta sa administrasyon sa Team Asenso uban sa 5M's vision niini. The challenges are getting medyo nitaas-taas na sad karon. No. In the last command conference, medyo nag-increase ang accomplishment nato sa illegal drugs. Sa to pa, medyo kusog ang attempt nga mobalik. But again, I know with your leadership, with the leadership our new provincial director, and with all our support, kami mga misamos na hopeful nga maprotektahan ang maong gains. And as I said, we are behind you because it is also our responsibility. So that Major Tano mentioned also about the insurgency. Now, we are very lucky in partnership also with the Armed Forces of the Philippines, with the Philippine Army, that we are now an insurgency-free province. So that with this, we can now smoothly move forward to the next aim, which misamis nun, magpuyong malambuon, and then ultimately magpuyong malipay. With that, thank you very much. As we again urge you to be vigilant, to continue the battle, to continue the fight. And I understand with our full collaboration
we will succeed and we will not fail the people. Daghang salamat og maayong gabi kanatong tanan. Natapos ang seremonya nga nagtimaan sa bag-ong hugna alang sa Sikan PMFC uban kang Police Major Dennis Tano nga magdala sa misyon sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa dakbayan ilalom sa suporta sa administrasyon ni Governor Henry Waminal ug uban sa bugos nga suporta sa administrasyon sa Asenso Osamis Team nga gipanguluhan ni Mayor Indy Waminal ug sa segundo distrito uban sa pagpanguna ni Congressman Ando Waminal. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Medalyo. Salamat uyon show. Attorney Shun Fernandez nang hinaot nga hatagan unta og dakong bilis sa tanang scholars sa One Family One Professional Program aron dili masayang ang dalaygon nga proyekto ni Governor Waminal. Ania ang report ni Bernard Lexon. Wala kinahanglan na atong emphasize nga hinaot nga ang mga hingtungdan aning programaha ba lakip ang mga ginikanan magkunahon gyud nga ilagin tan-awon nga mahuman ila mga anak o kini gyud mismo mga estudyante ilaw tanang internalize isulod gyud na sa ilang galamhan nga kining maong pribilehiyo nila karon wala nis uban. Kini ang prangka pero matinud-anon nga pamahayag ni Attorney June Fernandez, former Osamis City Council member, local radio and television commentator ug kasamtangan nga pro bono lawyer sa Osamis City Police personnel ngadto sa mga ginikanan ug mga scholars sa One Family One Professional kun OPOP grantees ang dalaygon nga programa nga gipasiugdahan sa self-supporting student kaniadto nga si Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal ug team Asenso. Matud pa ni Attorney John nga unta pabilhan og suportahan para magmalampuson kining dalaygon nga proyekto sa gobernador tungod kay sigurado siya nga may dako kayong impact sa kinabuhi sa matag scholar sa pamilya niini ug sa kinatibuk ang probinsya sa Misamis Occidental kining nasangpit nga project. We succeeded in some on the major issues like peace and order. So bae natong peace and order dili na ta mahadlok sa atong mga batanon nga may labigit pa sa mga butang atong gikadlokan sa una. Tabangan na lang yun para maedukar. Kini magod usahay ang mga tao ani dili kaayo katuhog ba. Na ako'y nga tagbuan nga mayon sila na politikara sa Waminal. Look, makuha ba rin ng Waminal ang imong kahibalo ug mahuman na ka ug professional na ka. Mauslan ba rin ng Waminal? Di ba na? Ginoo ko. Sakton gud unta ba? Nga kini dili na ni pamulitika. Naglantaw tas kaugmaon sa mga bata. May patama si Attorney John sa mga political detractor sa atong very hard-working governor. Usab, iyang gipahayag unsay mahitabuon niya sa umaabot kung ugaling ang One Family One Professional Program magmalampuson sa pagpag-graduate sa 10,000 ka mga scholars sa Osamis City. Ug si Waminal man mo nang ningkamot nga naay pundo para ani, magpasalamat ang Waminal. Kay siyara sa dugayng panahon si Waminal ray nakauna-una ani nga programa para sa kaugmaon sa kabataan. Believe me Paul, amo nang gitan-aw nga kung karon maabot tag 5,000 makapahuman lang tag 10,000 ka pamilya nga naay professional. Unsay epekto sa pamilya sa 10,000 ka pamilya? Mausob ang ilang ekonomiya sa pamilya. Kaya na may trabaho ang tarong. Di ba? Muna may tabo, ana. Now, uglaan ay professional sa pamilya. Maningkamot na. Katong professional nga iyang mga manghod, iyang igagaw, iyang mapaeskwela. Di mo doble na. In another 10 years, duwa tulo na professional anang pamilya ha, ang ekonomiya sa Osamis mausob. Mismo kasi. Yes, kay the whole province naman eh. Mausob. Now, ug naaman silang Waminal ana nga plano paningkamot. Di na lang ta maingog politika. May gani ka nakahuna-huna na yung mga politiko ha. Nga nailang ikabilin, dili para ila. Mawag ito emphasize na, dili ni kang Waminal umahumani.
iya ni sa kapamilya nga mahimong pabilo, mahimong sinugdanan nga mulambo ang tibok pamilya. Kahinumduman Agosto 2022 sa initial launching sa UPUP Scholarship Grant, adunay 3,200 ka mga scholar grantees gikan sa 3 ka syudad ug 14 ka munisipyo sa Misamis Occidental ang nakabenepisyo niini nga programa. Kasagaran kanila ang na-enroll sa mga private universities and state colleges sa Iligan City, Cagayan de Oro City, Cebu, Oroquita City, Tanggob ug Usami City. Nasayran nga lakip niini ang 1,200 ka mga UPUP scholars gikan sa 51 ka mga barangay sa Osamis. Diin ang matag usa may madawat nga tag 25,000 pesos matag semester o tag 5,000 pesos nga allowance matag bulan gikan sa panudlanan sa probinsya, distrito ug syudad sa Osamis nga gidumala nila ni Governor Henry kung ando og Mayor Andy Waminal. Mo tani una ba? Namingon nga magpasalamat ta sa Waminal. Kasi sila naning kamot nga muguwa ning pundo para sa pagpaeskwela sa kabataan aron mahimo silang profesional. Ang rippling effect ani Paul, dili ni 5 years. Makahuman mga tag 5,000 ka mga scholars in 5 years. Unsa epekto ana after 10 years? Magdoble na. Nausob ang ekonomiya sa pamilya. Inig madoble na, musamot na. Ilaliman ka o, noon na kay 10,000 ka mga yanong barihanon. Kaya mo may atong target. Nahimong profesional. Kaya may ingon sindri nga, maabot ang panahon nga ang gobernador, scholar, ang mayor, scholar, ang congressman, scholar. True! Apan, bisan pa man sa pagpaningkamot sa atong gobernador ug sa tanang membro sa Team Asinso nga makatabang sa kabataang Misamisnon, kapin sa 90 ka mga Usami City UPUP scholars ang natanggal sa master list gumikan sa pagkabagsak sa ilang minor and major subjects nga gikasubo pag-ayo sa atong gobernador. Matod pa ni Attorney John Fernandez. Mo po nang emotional siya. Emotional siya, maingon na, pare, nangahagbong man, pare. Di ba? Luoy ka. Naningkamot siya nga, mga human na taan niya itong mga kabataan nga wala ikagastong ginikanan, pero wapon maningkamot. Gawaan mangayo si Waminal og 78. 75 raman para mo pasar lang. Nga yun di maningkamot. Uy, di bingi ko mo to og di ka pasar. Di bingi ko mo to. Wala na may problema sa payo na unaon. Libre makatanan. Kadagko na ilang allowance. Ang One Family One Professional Scholarship Grant adunay dako nga epekto sa kinabuhi sa mga estudyante ug mga ginikanan tungod kay gumikan niini na pagaan ang palasunon sa mga ginikanan sa dako nga gasto sa pagpaeskwela sa ilang mga anak. Busa nang hinaot si Attorney John nga unta ma-internalized ug sabton pag-ayo sa mga estudyante ug sa mga ginikanan nga nakabenepisyo niini nga programa sa Team Asinso nga wala sa ubang silingan natong mga probinsya ug syudad. Nga swerte kayo sila ug dapat ila kining pabilhan og maningkamot sila nga makapasar bisan sabit man lamang sa dalunggan ang ilang makuha nga grado. Wala ni sa uban dinis Takbayan, wala ni sa uban dinis lalawigan, wala ni sa uban lalawigan. Kita ray na ani. Di lang mahimo og scholar na tanan, kadi man migot ang kwarta na. Pero kaning step by step nga gihimo ni Waminal. In 10 years I tell you, dako kay ni kausaban sa matag pamilya nga hingtungdan. Dako kay ni. Pero usahay man god kani mga tawo nga mubuog panglantaw, magsige ra pandaot ang mga programang sama anak. Pero ako nakita na ko na. If we can sustain this program for the next 5 to 10 years, ko na kay ni. Mo kuan man eh. Mo duble man eh, mo triple man eh. So inaot nga masabtan gyud na manang atong hangyon atong mga scholars nga paningkamot po. Dili ikalamod, ubay-ubay pa ang mga estudyante nga walay palad ug wala mahatagi og kahigayonan nga makaapil sa listahan sa mga nakabenepisyo sa One Family One Professional Program. Busa angayan lamang nga mananguha ang mata grantees nga makapasar sa ilang mga subjects. Dili kinahanglan nga sobra ka ambisyoso ang grado nga
ilang tinguhaon apan ang importante nga makapasar sila. Ang mahinungdanon nga magpabilin nga malaumon nga usa ka adlaw makaabot kita sa tumong og tinguha sa atong gobernador nga ugma damlag ang matag misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon og malipayon. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat, Bernald. Ayuda alang sa mga usamis noon, suporta sa LGBTQIA+, ug uban pang mga sektor atol sa 76th City Charter Anniversary ug Feast of the Blessed Virgen sa Kota Celebration gipahigayon. Atong duwaton, our report ni June Purgatorio. Hulyo 15 tuig 2024, Lunes, gipigayon sa Malaubang Gymnasium ang distribution sa mga ayuda sa mga usamisnon para sa asinso lakip ang mga membro sa LGBTQIA+. Isip kabahin sa selebrasyon sa 76th City Charter Anniversary ug Feast of the Blessed Virgen sa Kuta. Ang pagdumala niini nga programa gipangunahan sa Team Asinso. Ubos sa liderato ni Usamis City Mayor Attorney Henry NDF Waminal Jr. ug sa sangguniang panglungsod, uban ang support og kooperasyon ni Kong Sancho Fernando Ando F. Waminal o Governor Attorney Henry S. Waminal Sr. o ang sangguniang panglalawigan sa Misamis Occidental. Una sa tanan mo, ako ang pagtakot sa mga tao, nagaliho, gambugna, nagtrabaho, para mahimong posible ang atoang activity karong adlaw na sa among nahisgutan niko. First time ever nino nga nagtipok ta kuyog ang inyong sektor no, ang LGBTQIA+. Paka na to. Para sa usa ka paghatag og ayuda nga activity. Na makita ako masaysay karon nga kani siya bunga gid siya sa pagtinabangay panag-uusa sa tanan kawani mga lideres ninyo sa gobyerno, sugod pa sa pinakataasan yun. Gipaabot ni Mayor Indy og ang iyang kinasingkasing nga paghatod og pagpasalamat sa mga naghatag og dugang suporta nga kini nga aktibidad mahimong posible og uban ang mga lideres sa gobyerno nga naghahiusa aron lamang matabangan ang mga katawhan sa mga nagkalaing-laing sektor nga nanginahanglan og tabang sa komunidad sa Usamis. Namugna ni nga programa nga paghatag og financial assistance no karong panahon nga taas kayo og presyo ang mga palitunon. Tuhod kay itaas ang presyo sa crudo, taas ang presyo sa kanon, no gagatungod pod sa mga lain-lain nga isyu nga dili naman makontrol nato. In fact, ang uban rason ani mga panghitabo gawa sa tuwang nasod na ay gira sa Ukraine, no, nabubot sa China, no, kanatanan, napiktuhan taana, bisag layo kay nasa tuwa paghitabo. Kunya, nabalakan po ni sa ako mga lideres sa nasyonal. Kamot sila nga kanang paghitabo sa gawa sa tuwang nasod, no, ma-minimize ang epekto sa tuwa. Pero di pa nila mabuhat na mapugan ang uban nasod silang bubot. So, nila nilang nahuna-hunaan na sige, itaas ang presyo, no, ato na lang tabangan ang mga lain-lain, ang mga katawan nga nanginahanglan para dili kay sila maigo, masakitan, mahalangan sa pagtaas sa presyo. So ato palakpakan atong National Leader of Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dugang pa ni Mayor Indy nga kining maong programa gitumong sa paghatag og pagtagad og dugang suporta sa mga sektor nga nagkinahanglan og tabang ilabi na kadtong mga katawhan sa Usamis nga naigo sa pagtaas sa presyo sa mga palitonon uban sa dakong tabang ni Presidente Ferdinand Marcos. Tungod kay naakoy gadala sa tingog sa LGBTQIA sa ato ang council no sa pagstorya, pagrepresentante sa inyo no sa uban pang usamis nun sa City Council no nahitabo ni ang ato ang paghatag og ayuda karon atong pakpakan councilor Kini nga katuyuan nahimong posible pinaagi usab sa pagpaningkamot o pagrepresentar ni Councilor Roland Dinky B. Suiso Jr. nga maoy nagdala sa tingog sa sektor nga mga LGBTQIA+ aron kini mahatagan og pagtagad og importansya sa atong komunidad. I took the time to introduce
and mention individually ang inyong mga lideres, ang team Asenso ninyo, no, na inyong gisaligan, na nag-usa, nagtinabangay, no, kay muni ang mga gisulti yun sa inyo ha, no, na kung ang atuang city council, kung atuang provincial board, kung tanan lideres nato magkayusa gikan sa lain-lain nga sector, gikan from different walks of life, no, ang mga programa nga ato ang mamugna o mapaabot sa katawan katugyod ang mga makatabang. Ug tungod kay gisalig na ninyo sa abua, nabuhat ni nato karon nga first ever panghatag og assistance ayuda sa LGBTQIA sector. Niini gipaabot usab ni Mayor Indy uban sa dakong pagsalig sa katawhan sa liderato sa Team Asenso sa ilang paghiusa o pagtinabangay. Natuman ang first ever nga cash assistance para sa mga LGBTQ+ sector. Apan sigon sa pagpahigayon sa Team Asenso sa distribution sa maong programa, adunay gamayng aberya sila nga nasinati. Apan kini daling na aksyonan sa atong mga kapulisan sa Usamis. Bugos ang pagpangayong dispensa ni Mayor Indy ug ni Gobernador Henry sa maong panghitabo sa sektor nga nagtapok sa maong barangay Malaubang. Apan padayon gihapon ang ilang walay puas na paghatag og tabang ngadto sa mga katawhan. 15 beneficiaries. Fisher's Box, ganiha buntag 2,400 ka mga mananagat. Mga magbabaol karon gikan mi sa barangay Tabi. Mga PWDs o karon mga service provider, purok residents o ang inyong sektor LGBTQIA+. Gihaylat usab ni Gobernador Henry Iswaminal Sr. sa iyang mensahe sa kung kinsa kadtong makabenepisyo niini sa programa, kabahin niini mao ang mga sektor sa fisher folk, farmers, PWDs, LGBTQIA+, og mga purok presidents gikan sa 51 ka mga barangay sa dakbayan sa Usamis. First time ang LGBTQIA+. Unsay buot pasabot ani? Buot pasabot ang Team Asenso mi-recognize sa inyong sektor. No? Unsay buot pasabot? The Team Asenso recognize everybody without discrimination. Buot pasabot na kitang tanan, no matter what sector you belong, we can contribute para sa kaayuhan sa pag-asenso, dili lang sa atong katilingban, kundi ngadto natong mga Usamisnon. Gipaabot usab ni Gobernador Henry nga for the first time sulod sa liderato sa Team Asenso ang mga LGBTQIA+ sa atong komunidad na recognize og naila sa atong gobyerno nga walay diskriminasyon. Dugang pangsaysay ni Gov Waminal nga pwede kita makaambit og tabang bisan asa pa man kita nga sektor na butang, dili lamang para sa katilingban kundi para sa tibuok Usamisnon. Alang sa Usamis Today, kini si June Purgatorio. Salamat, June. Outgoing OIC sa Ozamis City Police Station Police Major Tano, emotional tuloy sa turnover ceremony. Mibalik alang sa report, si Leoncio Midalio. Talawan ko nga tao kay every time na ay difficulties, I pray. Emotional si outgoing OIC Chief of Police sa Osamis Police Station Police Major Dennis Piñas Tano atol sa iyang valedictory address sa turnover ceremony Hulyo 18 sa Asenso Osamis Session Hall. Iyang gisaysay sa iyang duha ka tuig ingon nga OIC sa Osamis Police Station nga bisan aduna siya mga nasinati nga nagkalain-laing challenges sa kinabuhi, apan ang tanan iyang napangitahan o kasulbaran pinaagi sa pag-ampo sa labawng makagagahom, suporta sa kagamahanang lokal sa Osamis, mga Usamisnon, religious sektor o uban pa, hinungdan nga namintinar ang kahusay kalinaw sa dakbayan sa Osamis.
Sumala pa ni Police Major Tano nga iyang napasayon ang iyang katungdanan ingon nga OIC Chief of Police tungod sa dakong suporta sa Asenso Osamis Administration. Pinaagi ni City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. og nila Misamis Occidental Governor Henry Waminal, 2nd District Congressman Ando Waminal, diin ang ilang priority mao ang peace and order sa dakbayan og tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Iyang ipaabot sa mga mitambong sa seremonyas ang mga suporta nga nahatag sa administrasyong Waminal nga mao'y nakahatag og dakong tabang sa kapulisan sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw ug ang pagsulbad sa mga nahitabong krimen sa dakbayan nga nakahatag og taas nga moral sa mga membro sa kapulisan. Matod pa niya, bisan si kinsa pa ang ibutang nga hipi sa kapulisan sa Osamis will really perform gayud tungod sa maong suporta. Napasayon na ako ang trabaho sa as Chief of Police din sa Osamis because si Mayor wala ko'y difficulties in dealing with Mayor sa LGU. Well provided ang Osamis City Police Station. Naabutan pa nako si Kong Ando as mayor for 2 months and then he stepped down kay he was elected as congressman and at least nabilin po ko ni Kong Ando ni mayor. Nalipay ko during sa inaugural speech ni mayor na the peace and order is his priority. Tinood nga peace and order gud ang priority ni mayor kay na-feel ginamo na logistic support, fund support, even si mayor ga-back up sa MOA muna ay mga challenges sa among pagserbisyo din sa Osamis. Wala may pabayaan ni mayor. So I grabbed that opportunity. I laid down to him my plans and programs. Usaana ang establishment of a command center. And indeed, gituman na ni Mayor. So, just recently lang, ato nang gibless ang ato ang command center and now fully operational na siya. So, kuan ni siya, highly sophisticated, highly technical nga command center. Naa ni siya ay artificial intelligence, capable of recognizing faces, plate numbers. Na siya ay analysis. So, natuman ni siya. And then, patrol cars. 2 patrol cars, kadumdum pa ko ni Mayor nga, Chief, unsa may gusto nimo sa patrol car? So, siyempre, ni pangutana naman kita kung siya itong gusto. Gusto ko, kung Mayor, gusto na ko ka ng Conquest nga automatic. So, mahal man day. Almost 2 million man day ng Conquest. Una nga, dito na ko naulaw, pagkakita na ko sa presyo nga, mahal-mahal man din, plus naka-kuan pa siya, naka-Ironman, naka-Bulldog, samot pa gid siya, nga nanindot. And then, nangayo na po ko ni Mayor o 8 ka motorcycles para sa ato ang motor cups nga para mao'y mosulod sa mga small eskina sa barangay. And indeed, natuman gihapon siya. 8 motorcycles. Ipangutana ko ni Mayor nga, unsa pod nga motorcycle chief? Abi ni Sir Jeff Go og XRM, pero ingon ko nga, kuhaan lang ka ng, sa ito itong motor gani? NMAX. So automatic siya, tactical siya nga motorcycle, kay pwede ra ka bisag one hand, makadagan gihapon ang motorcycle. So advantage siya sa mga police officers. And then, since nana ang command center, wala pa gyud ko na satisfy nga na pag-Mayor ang amo ang radio only
kuan ra ni siya ka kabuok kanang 30 ra provided by the Philippine National Police. Inko pwede ba ni siya mapun-an nimo Mayor? And gipun-an mi ni Mayor og 50 ka handheld radios and 12 ka base radio, and ato ang tanang patrol cars karon equipped na siya og base radio. So magdungog na gid mi kay naa pa may mga area sa ato ang city na wala gi signal. So nagpasalamat kay ko sa support ni Mayor kay bisan siguro o bisag kinsa siguro ibutang nga Chief of Police sa Usami City will really perform because of the support of the local government. Gidugang pa ni Police Major Tano nga sa sulod sa 2 ka tuig sa iyang pagka-OIC sa Usamis Police Station, ubay-ubay na usab ang ilang nadawat nga mga awards. Sa tuig 2023, sila ang top performing police station sa kampanya Batok Illegal nga Droga, Wanted Persons, Lost Firearms, and Other Law Enforcement Activity. Sa maong tuig, gi-recognize sila as most outstanding stakeholders sa Department of Education o sa Usami City Council as Usami City Peace Defenders atol sa 75th Charter Anniversary sa Dakbayan sa Usamis. Og sa panahon ni Acting Provincial Director Police Colonel Romel Maglio, ilang nadawat ang 5 ka mga awards ang pag-recognize nga Best City Police Station for Campaign Against Illegal Drugs, Wanted Person, Lost Firearms o uban pang kalihukan sa pagpatuman sa balaod. Nadawat usab nila ang Flag of Recognition gikan sa Kagamahanang Provincial sa Misamis Occidental sa dinali ang pagsulbad sa natabong robbery sa Gaisano Mall adtong Enero 1 ning tuiga, uban sa 500,000 pesos nga gihatag gikan ni Governor Henry Waminal Sr. Matupan ni Police Major Tano nga nagtuos siya nga gigihan gayud sila sa labong makagagahom aron pagsulbad sa mga nahitabong krimen sa Dakbayan. Sama sa natabong robbery sa Gaisano Mall nga sulod sa 24 oras, ilang nasikop ang mga suspitsado o napasakaan gilayon og kaso. Ang pagpusil patay sa usa ka babaeng negosyante sa Barangay Bañadero atong Hunyo 30 ning tuiga nga sulod lamang sa 12 ka oras ilang nasikop ang usa ka suspitsado og sa follow-up operation sa kapulisan nasikop usab ang laing suspitsado. Sumalapan niya nga giubanan gayud sila sa labang makagahom kini tungod kay ilang napadayon ang matagabi nga praise and worship pinaagi sa Seventh-day Adventist nga gisugdan panahon ni kani hipi sa Usamis Police Station Police Lieutenant Colonel Joby Espinedo. But ang Ginoo is very good. Naay times nga katong ga kuan na sa Gaisano natagaan og opportunity ang Chief of Police to show to the people of Usamis nga we are highly capable, effective, and efficient. Now we can solve the problem in a matter of 24 hours. So naaresto na to ang mga suspects. Wala na mo damha nga ma-recognize na noon ang Chief of Police because of that incident. Pero unfortunate lang nahitabo gito siya kay naapoy lost sa property. Second, just recently pod katong murder incident victimizing a lady. So, dili to siya maayo nga panghitabo sa Usamis. But, again, we were given the opportunity to show to the people of Usamis how capable we are. So, wala right 12 hours. Na-aresto na to ang suspect. And then, within 36 hours, during the conduct of hot pursuit operations, all the suspects nga kanang involved arrested na to. So inana ka maayo ang Ginoo. Tungod pa siguro ni sa kabilin ni Sir Joby, ba? Of course, we maintain
777. 7 times a week. 7 in the morning and 7 in the evening katong present worship. Si Police Lieutenant Colonel Harvey Abiliano sama karon ang bagong na-installed nga OIC sa Osamis Police Station, samtang si Police Major Tano mao ang bagong Force Commander sa 2nd PMFC hulip ni Police Lieutenant Colonel Kent Andoy. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Solar street lights na pahimusla na sa mga taga-barangay Tinago. Mga residente at opisyales mapasalamaton sa Senso Ozamis Administration. May balik alang sa Good News si Glenn Ray Ruluna. Dako ang pasalamat ni Kapitan Ricky Rafanan Fuentes uban sa mga konsihales sa Barangay Tinago ngadto sa Asenso Osamis Administration sa pagpaningkamot nini nga mohayag ang main road sa ilang barangay. Bisan karon nga kamulo pa ang nasangpit na produkto, nagpadanag na kini magabii sa Vicente Ostia Avenue. Nagdalaw kahayag o hamugaway na usab ang ilang kadalanan. Kini gikalipay sa mga residente tungod kay hamugaway ug hayag na ang ilang dalan tungod sa nahimong improvement na gihimo sa administrasyon aron nga mas mamaayo pa ang pag-agi sa mga motorista. Kini nga proyekto ubos sa Asenso Administration nila ni Governor Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal ug Osamis City Mayor Henry Indy Wominal Jr. Ang ilang maayong tinguha alang sa mga katawhan nga magpuyo sa usa ka malinawon, malambuon ug malipayon nga komunidad. Pinaagi nini nga proyekto dako og mamahimong epekto sa matag usa. Dili lamang ang mga katawhan sa Barangay Tinago ang nakabenepisyo niini, apan apil na ang tanan nga mga mulabay sa Vicente Ostia Avenue nga karon mas hayag ug mas luwas. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Luwas nga Osamis angay hinumduman sa bagong tubo nga mga Osamisnon. Gitutukan ni Donnie Dicena ang maong balita. Ani ang report. Way laing gipangayo ang Asenso Osamis Administration ang pagdaig lang sa mga maayong nabuhat sa katawhan sa Osamis. Matud pa ni Osamis PNP Pro Bono Lawyer Attorney John Fernandez nga usahay madismaya ang galamhan sa Asenso Administration gumikan kay sa higayon nga adunay mga pa-contest nga himuon ang City Hall, malimtan ang paghisgot kung unsa ang peace and order sa una kung itandi sa pagserbisyo sa Asenso Osamis Administration karon. Ang panagsang kaso sa illegal nga druga, ang panagsang kaso sa robbery ransak, ang panagsang kawat, ang panagsang dugoon nga krimen ug uban pa, produkto kini sa kampanya sa Asenso Osamis Administration uban sa kaaktibo sa kapulisan sa Osamis, sugod pa ni former Osamis PNP OIC Police Major nga karon Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Mahinumduman nga unang giprioridad sa Asenso Osamis Administration sugod pa sa administrasyon ni former Mayor nga karon 2nd District Congressman Ando Wominal aron sa tuyo nga inanay mubalik pagsalig ang mga negosyante o estudyante sa peace and order sa Osamis. Kini nga kampanya hugtanon gihapong gipatuman bisan sa administrasyon karon ni Mayor Indy Wominal sa katarungan nga mas paspas ang abante sa usa ka syudad kung kontrolado ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw. Kadto mga panahon na pag-launch nato sa operations diri sa Osamis against drugs. Kani mga bata, kung wa ta mo lampos, asa ka ni mga bata karon? Di ba? With the glorification sa drugs, dagan nga adik ani. Dagan wa ko mag-eskwela ani. Di ba? Dagang na kriminal ani. Kaya ang mga bata, basta droga itong isikutan, 90% mahimong kriminal basta involved sa droga ang mga bata. Ako, as a practicing lawyer, experience na ako na. Di na ko mahihap pilay papa, pilay mama ni ani din ikawat ilang butang silang anak. Kadaghan na anak, di ko mag-eskwela tapos mahimong kriminal. Kaya inig kawa na ikapalit sa droga, mangawat yun na, pastilan. Ug naapay kawatunon sa ilang balay na mangawat. Pagwa na makawat sa ilang balay, adto ginaslain balay mangawat. Mao gani akong nakita sa unang panahon. Nga mulok sa mga ginikanan. So katong pag-launch nato 2016, ilang edad 13, 14, 15. Naputol ang droga. So ang mga bata noon wala na kahigayunan nga mo apil sa droga. Ato na silang nasalbar.
Mao na ning mga batan-una karon. Mabaya nang niingon ko nga. Kalimot ba ni mga batan-una nga? Is good of peace and order. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Sa ato ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, mga pasalamat alang sa paspas nga aksyon ug tabang gipabot sa kaanak ngadto sa Asenso Ozamis Administration duulan sa 28,000 pesos nga bill gi-zero. Si Mary Ann Lumapas alang sa report. Matag adlaw aduna gayoy mga individual nga mga usamisnon ang moduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron sa pagpangayo og medical assistance sa ilang hospital bill tungod sa kawadon ug walay laing kapangitaan ilabi na kung adunay masakop sa ilang pamilya nga mosulod sa tambalanan. Libuan ng mga katawhang usamisnon ang padayon nga nagbenepisyo sa Asenso Ozamis Pre-Hospitalization ug Burial Assistance Program. Matod pa ni Lovely Jane Portalio nga ang iyang inahan nga si Lavender Portalio, 44 years old, na confined sa Misamis University Medical Center tungod sa cardiopulmonary arrest secondary to cardiogenic shock. Si Lovely Jane, 20 years old, nga nagpuyo sa Kalabayan, Osamis City, misaysay nga dili maayo ang gibati sa iyang inahan tungod kay nagkadugay ang iyang balatian, nagkaluya na og dili na maayo ang kahimtang sa iyang panglawas. Hinungdan na sa ospital ra usab nakabsan sa kinabuhi ang iyang inahan. Dili masukod ang gibati nga kaguol ni Lovely Jane sa panghitabo, apan mas nagdala og dakong kabalaka sa ilang pamilya sa diyang nasayra nila ang excess bill nga miabot sa kantidad nga 27,937 pesos. Sa MUMC no hospital di akong mama din. Among balance is 27,000, so dili jud na mo ni makaya since kuan po ko student po ko and working student pa jud para makakuan lang jud mi sa mga financials, then napadjud ko manghod 6 years old, then napadjud ko 18 years old nga manghod, then so dili jud na mo makaya ang financial dili jud may financial capable sa karon jud. Sa MUMC no hospital di akong mama din. Among balance is 27,000, so dili jud na mo ni makaya since kuan po ko student po ko and working student pa jud para makakuan lang jud mi sa mga financials, then napadjud ko manghod 6 years old, then napadjud ko 18 years old nga manghod, then so dili jud na mo makaya ang dili jud may financial capable sa karon jud. Mao nga sa ikaduha nga higayon, miduol na usab si Lovely Jane sa buhatan sa Asenso Ozamis Pre-Hospitalization Program o ginubanan sa hugot kapag ampo ug maayong pag-assist sa mga personnel sa Team Asenso Ozamis na zero balance ang ilang excess bill pinaagi sa maong programa. Gipaabot ni Lovely Jane ang kinasingkasing nga pasalamat kang Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. ug lakip usab iyang gipasalamatan ang mga personnel sa Team Asenso Ozamis sa paspas nga serbisyo niini. About sa medical assistance, thank you very much Mayor sa inyong program, and so sa Team Asenso Sub, thank you very much po. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat-an. Ang Ozamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal o Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AON sa YouTube channel diin makita usab ninyong naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinibukang Asenso Ozamis News Channel team, Yonsho Midalio, Bernal Texon at Donnie Dicena Jun Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mequerante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenn Ray Roduna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.